Bago pong kalihim ng Public Works and Highways Department, ipinahinto ang bidding ng lahat po ng mga proyekto ng naturang ahensya. Ito hong request para sa Immigration Lookout Bulletin para sa mga iimbestigahan na individual dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang flood control project, ipinag-utos din ng bago hong kalihim. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ipinahinto ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng bidding para sa mga locally funded projects ng ahensya sa buong bansa. Layunin na naturang hakbang na masuri at mapag-aralan muna ang mga proyekto upang masiguro na hindi na muli masasayang ang pondo ng bayan. Ayon kay Dizon, saklaw ng pagpapatigil ang lahat ng infrastruktura at flood control projects na kasalukuyang ipinapabid sa mga contractors. Nilinaw din niya na hindi kasama rito ang mga foreign-funded projects dahil mahigpit umano itong ninomonitor ng mga international funders. I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna namin i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Ayaw na nang matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Kasabay nito, dumulog din si Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration upang humiling ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga individual na inimbestigahan kaugnay ng flood control projects sa anomalies. Giit ng kalihim, mahalagang mabantayan ang biyahe ng mga individual na natukoy habang nagpapatuloy ang investigasyon upang masiguro na mananagot ang mga ito kung mapatunayang may sala. Nasa 26 na individual ang kabilang sa listahan. Kabilang sina Assistant Regional Director Henry Alcantara, District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, mag-asawang Sara at Curly Descaya, Lawrence Lubiano at iba pang opisyal ng DPWH at mga pribadong personalidad. Ani Dizon, maaari pang madagdagan ang mga pangalan sa mga susunod na araw depende sa takbo ng investigasyon. The Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. He is sending a very clear and strong message to everyone that we are serious. We are serious on this. The President is serious. I am serious about this. So, hindi to the one. No? And you will find out in the next few days and weeks just how serious the President is. Samantala, ngayong araw din ay pinangunahan ni Dizon ang formal na turnover ceremony ng Department of Transportation Leadership sa bagong kalihim na si Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Dizon, kumpiyansa siyang may pagpapatuloy ni Lopez ang mga nasimulan ng kagawaran. Para naman kay Lopez, titiyakin niyang higit na mararamdaman ng mga Pilipino ang presensya ng ahensya, lalo na sa pagtugon sa mga problema ng mga. Una, ang interes at kapakanan ng commuter handle muna. Kung gusto po talaga natin solusyonan at igulan ang problema ng mga commuter, kailangan natin lumabas sa ating opisina. We have to go out in the field, see the problem, and face it in real time. Pangalawa, accountability ang pananagutan. Please show me that accountability saves lives. Kailangan natin kastiguin at panagutin ang mga akusadong perilos. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.